Eto na. Inamin na po ni Governor Fernando, tama ba? Ng Bulacan na hindi dumadaan sa kanya ang mga project sa lalawigan ng Bulacan, lalo na sa flood control program na nadiskubre ng Pangulo na talagang maling-mali, may kalokohan, dinaya, may korupsyon. Kaya sinasabi ngayon itong Governor, dapat ay dumaan sa Governor ang project na ito ng pamahalaan national para ma-monitor nila. Wala daw silang control at hindi daw sila inabisuhan para bang bahala na kayo, may lalagay kaming project yan sa lugar nyo. Parang ganun ho ang dating. Ay lumalabas dito na meron daw order ang Commission on Audit na i-audit daw po yung 44 billion flood control project sa Bulacan. Ganun palang kalaki. Pero binabaha ang Bulacan kahit habagat lang, kahit LPA lang. Pag walang typhoon at maraming ulan, baha ka agad. Yung pala ganyan, 44 billion. Wow. Sige nga, pakinggan natin ang interview kay Governor ng Bulacan. Kung governor ako, mas lalo pong mas grabe ang nangyari. So, siyempre, umaasa kami na matutugunan to. Dahil pangarap ng mga Bulakenyo, siyempre, yung bang matutulog sila, na may hindi sila matutulog na kahit malakas ang ulan, pagising nila sa umaga, hindi sila mangangamba na may baha na abutan sa kanilang bahay. Pero yun po ang nangyari po ngayon talagang iba ang nangyari talaga. Grabe. At nakakaawa po talaga yung aking mga kababayan. Nung kami po ay nagkaroon ng inspection po ni Pangulong BBM, nakita namin at nakita niya at nakita niya na may mga putik sa mga bahay, makita may mga tubig pa, tapos yung mga gamit nasa labas. Talagang nakakaawa po, sa totoo lamang. Governor, ang tanong ko po sa inyo, na-interview po ng Billionaire Channel. Thank you sa Billionaire Channel. Governor, sa mga tagal nyo na rin po dyan. So let's say, at least 9 years. Talaga. Apo. Why is it na binoboto pa rin kayo ng inyong mga kababayan doon kahit na patuloy po yung pagbaha? Ibig ko sabihin, hindi ho ba kayong sinisisi nila na, Gov, wala ho ba kayong magagawa dito sa bahaan to? Tapos next term, Gov, wala ho ba kayong yung tuloy-tuloy, pero kayong pa rin po binoboto, pero palala ng palala po ang baha. Sino ho ang kanilang pinupuntirya? Sinasabi may kasalanan ng baha doon. Ang Bulakenyos po matatalino yan Alam nila kung sino may kasalanan Alam nila kung kaninang project yan Ano po, sa totoo lamang. Yung mga iba nga lang ng mga nagbibigay ng mga negative comment dyan, yung mga kalaban Ano po, pinalalaki na lang issue. Pero sa totoo lang, matatalino po mga Bulakenyos. At alam nila yan. At alam nila na kami nagtatrabaho talaga. And actually, ito kami nilatag po kaming project tungkol sa flood control. Tatlo po kaming governor na naglatag nito. Yan po yan. Ito po talaga yung makaka-resolba sa tinatawag na high tide. Ano po? Ito po yung mega tide na binigay na po namin sa ating national government, sa ating Pangulo. Nung po kami ay nagkaroon ng Regional Development Council, yung bago mag-eleksyon na ginawa po doon sa San Jose del Monte. At we requested the What year was this, sir? feasibility study. Ito pong nakaraang May lang. Okay. Ano po? Na nag-request po kami sa national government, sa harapan ng ating Pangulo, na maggawa ng feasibility study regarding this project. Kasi ito po yung tinatawag na Coastal Road Flood Control. Yan po yan. Na ilalagay mula Bataan hanggang dito sa Metro Manila dahil yun ang inapurba ng NEDA. Yan po yan at ito po yung makatutulong talaga. Kaya nga lang po ay ito nga... Alam nyo kasi yung baha dyan hindi lang sa Bulacan, kahit sa Pampanga, Bataan, at maging dito sa Navotas, Malabon, yung Kamanaba, yung tabi ng mga baybayin ng Manila Bay at ng Karagatan. Ang nagiging problema nila yung high tide po. Pag tumaas yung tubig alat, yung dagat, papasok sa mga probinsya at mga city at mga bayan-bayan. Yun po yung isang problema nila. Pagkatapos, pag dumating pa yung tag-ulan, habagat, typhoon, ayan, maraming ulan. Pag nagsabay pa yung high tide, at saka po yung pagbaha galing sa ulan, ay talagang lulubog. Yan ang problema dyan sa Navotas, Malabon. At yun pala problema rin sa Bulacan. Lahat na, lalo na yung sa Pampanga. Di ba yung Pampanga River na malaki? Yun po yung dinadaan ng halos lahat ng tubig ng Pampanga papunta ng Manila Bay o ng Karagatan. Ay pagka nag-high tide, tumaas yung dagat. So babalik yung tubig. Ganun po. Kaya malaki ang proyekto.
Ang problema, sino ba ang dapat gumawa ng tamang project? Although sinasabi nitong gobyerno, marami silang proyekto ginaplano, pero hindi daw na-approvean pa ng ating gobyerno kasi malaking pera ang kailangan dyan. Hindi ho biro itong pagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan tungkol sa mga binabahang area dito sa Luzon. At kahit nga sa mga ibang probinsya, Visayas, Mindanao nga yung flood control program kaso nga nirarakit ng iba. Tingnan natin ilan pa bang bahagi ng paliwanag dito ni Governor. Just the coastal road flood control na magiging productive project po ito at mapapakinabangan po ito ng lahat at magiging ano po ito, source of traffic na makakaiwas sa traffic, papabawas. Nung sinabi ng Pangulo, isinamit yun, ang submission, completed na. Pwede pa pala. And ang masaklap po dito kasi, yan na nga, kinukwento niya kasama pala dun sa kanilang pinirmahan na project, package pala yun dun sa desilting, sa dredging. Walang nagde-dredge. Hanggang nakita nga namin na may island na sa gitna, may mga damo-damo na. Matataas yung damo. So, ibig sabihin nun, hindi wala nabuhukay. Hindi pa talaga din-dredge. Hindi iniwan. Hindi talaga din-dredge. At yung putol na tuwarid, hindi talaga nila tinapos. Tapos nag-submit sila ng completed. Ayon sa Pangulo nung sinabi. Doon sa website. Talaga di ba? Sinabi sa akin na completed na to Hindi pa pala. At doon naman sa Frances, kalumpit. Ayan, no? See this, no, Governor, no? So, inisa-isa ko po yan. So, sinerge ko dun sa sumbong ni Pangulo, ito pong Kalumpit, Bulak. Ayan, no? So, anyway, napakalaki ho kasi ng Bulacan. So, daming project yan. So, ang bahaba kasi ang interview yan, yung pinakahuli dyan, yung nga pong 44 billion na flood control project nga po na inuutos ngayon ng COA na i-audit yan. Bakit ganong kalaki ang perang ginastos na at inilaang pondo ng national government pero binabaha pa rin? Kasi nga, doon nga sa unang na-discover na nagkaroon na ng isla, nagkaroon na ng damuhan doon sa gitna ng daanan ng tubig. Hindi hinukay, hindi tinanggal. So, malinaw na may kapabayaan dito. Yun sa Timothy ba yun? Construction company. So, isa lang ang Bulacan sa biktima. Gaano kalaki ang buong Pilipinas na may mga ganyang project, may mga ganyang problema sa flooding. So, hindi hubiro. Ang madalit sabi, masakit man, pero yun ang katotohanan, korupsyon, pagsasamantala sa pera ng bayan, hindi ginamit ng tama, ibinulsa na kung sino-sino, yan po yung hinahanap ngayon. Pero saan ba dumaan yung mga project na yan? Kung hindi dumaan sa kamay ng ibang local official, pero galing yan sa Public Works and Highway, Department of Budget and Management, at saka ho sa mga insertion or project ng mga congressman at mga senador. Nakampihan yung kontraktor, politiko-kontraktor, sila yan. May listahan na ang Pangulo. So wala na hong pwede makapag-deny dyan. Dahil sa committee, sa COA report, initial report ng COA, talagang merong problema. Hindi malinaw kung paano nabayaran at paano naideklarang tapos na yung project, tapos nakatiwangwang. Wala naman palang pagbabago. Ang kakapal ng mukha ng mga taong yan. Talagang kagalit-galit na. Hindi na natin masising magalit ang mga mamamayan. Pero huwag natin dadaanin sa marahas na pamamaraan. Yung malayang paghahayag ng inyong galit, ng inyong pagsisisi, ng inyong mga saloobin, gawin po niyo yan, hindi po masama yan. Basta sa tamang pamamaraan nga po na hindi hahantong sa lalabag kayo sa batas.